paano yun, sir? Kung yung second pan mo, nakaka 50 kilos ka na. Much more pa itong kabuuan na 8 pan mo. Nakaka 100 kilos tayo, sir, a day. 100 kilos. Pag may ganito ka, pumili ka sa akin ng ganito, at napag-aralan mo, nabuhay mo, yung isang piraso nito, pwedeng maging 10 times, 1,000 times, pwedeng lifetime. Mas mabilis dumami ang asola kapag ka naka-direct sa lupa. So malamang eventually, ikaw na yung magiging pinaka-largest, biggest producer ng azola. Yes, sir. Sa Pilipinas. Yun ang target natin, sir. Kung palawin man tayo, extend natin ang i-extend. Basta more asola pond, more harvest, more kita. Sir, naiintriga ako dito sa organic feeds mo. Pwede ba nating masilip yung raw materials na gamit mo? Pwede, sir. Pwede nating ipakita, pero hindi ko na lang babanggitin lahat ng secret ingredients. Oh, natin. secret nga eh. Secret nga. Ayan. Siyempre, meron tayong machine. Hindi tayo makakagawa ng pellet kung wala tayong machine. Anong tawag dito, sir? Pelletizer? Pelletizer, sir. Okay. Then, Tapos? then ang mixture natin, sir, siyempre, sabi ko nga, umiikot ang lahat sa asola. Okay. Malaki ang porsyento ng asola dito sa ating feeds. Kumbaga, 60 siya, then 40 na lang yung mga secret ingredients. Pero yung mga secret ingredients na yon, napakasustansya nun. Kita nyo naman sa mga alaga ko, talagang napakalulusog. Yes. So, pwede bang masilip yan? Pwede, sir. Oh. Ayan. Kumbaga, ayan. Ayan, ito, sir. So, Ayan, imagine, sir, itong composition ng pellets mo ngayon, organic feeds mo, mostly 60% azola. 60% asola. Then the rest, Then the rest, yung mga secret na. secret ingredients Pero na. yun, masusustansya yun, sir. Hindi ka matatalo. Yun ang magsusustain doon sa nutrients na kailangan ng mga alaga mo. Kasi hindi natin sila pwedeng pakainin lang ng pure na asola talaga. Yes. So, ano yun, sir? Araw-araw kang gumagawa? Tulad dito, sir, pag may order lang sa akin, every Friday, nag-release nga kami. Order sa akin ng 10 bag, 30 bag, mga ganun, sir. Basta marami nang umorder sa akin. Doon pala kami gumagawa. So, tapos ito na yon. Ayan na yun, sir. Ito na yung pinapakain mo. Yan na yun. Guys, so, ayan, no? So, talagang ano, no? Oo, sir. Ngayon, Madiskarte ang Pinoy. Okay, guys, so, eto, yung proseso ni Sir Alvin sa pag-pelletize ng kanilang organic feeds. Silipin ninyo, ayan. Yan. Tapos, pagbaba nito, ayan. Magkahalong ano yan, azola, Azola, saka secret ingredients. Ayan. Tapos ito na siya. Ayan. Medyo mainit-init pa. mainit na, sir. Ayan. So ito na yung ginagamit niyang pakain. Lalo pag ganito pagtagulan, sir, nag-stock na tayo nun. Para hindi na tayo mahirapan maghalo ng asola. Kaya, Nice. sir, gusto ng kambing yan. Kailan naulo na. Kasi gusto ko ipakita sana sa inyo kung gaano kagusto ng kambing yan eh. Oo. Kaya, sir, ang laki ng makita na sa kambing na yan. Pero Galing. Yan ang pinapakain natin. Galing, no? Kailangan lang talaga diskarte, Oo, no? sir, diskarte. Inaral ni Sir Alvin yung formulation niya, yung formula, para sa pakain naman niya. So, sa mga kabidyo natin, may kanya-kanyang diskarte yan. Diba? Okay. Kumbaga, kailangan tiyagain mo lang yung paghahanap ng alternatibong pagkain Saka yung, para sa mga alaga natin. dapat may tiwala ka talaga sa sarili mo. Yun ang importante. Correct. Kasi Nice. kung wala kang tiwala, wala. Da. Sir, nakikita natin doon yung mga tumpok ng azola mo. Anong meron dito? Eto, sir, yung presyo ng ating asola. So ito, sir, mga order na ba ito? Eto, sir, order to today. Okay. Pero kasi hindi natin siya pwede, kunwari, in order ngayon, hindi natin siya pwedeng ipaship agad. Kailangan natin siyang ituyo or tanggalan ng Moisture. moisture. Oo. Ibig sabihin, sir, nakakapag-ship ka kahit sa ibang Oh, sir, lugar? nationwide, sir. Nationwide. Oh, sir. Luzon, Visayas, Mindanao. Talaga? Ang kagandahan sa akin, kapag sa akin kayo umorder, wala kang talo dito. Kasi, bago mo bayaran to, dapat i-check mo muna, dapat ma-check mo, o pagka-receive mo, saka mo lang i-send yung payment. Kapag hindi okay na dumating sa'yo, Huwag mo hindi ko babayaran. pinababayaran.
Ano to sir? Saan mo dinadaan? Sa mga courier? Courier, sir. Saan? Like LBC, GNT, mga... Okay. Yung shipping sir, sinasagot Yung shipping, na nila. sagot na nila, sir. Pero pag sira, sir, na dumating sa kanila, sa akin pa rin yung shipping. O, kasi ikaw ang gumastos eh. Akong gumastos, hindi ko sila pinababayaran. Okay. Once na hindi okay na dumating sa Ang kanila. ganda na ng deal nun na yun, mga kabidyo. Sir, I'm curious lang. Sa isang tub na ito, sir, ilang grams or kilo? 750 grams, sir. Less than a ml, kilo. okay. Yes, oo. Tapos, eto sir, pwede na rin itong mabuhay, sir. Pagdating, kunyari, ganitong na-receive nila, then pwede na nilang pwede na, ipakalat sir. sa doon sa pan Dadami nila. na yan, oo. Yan, Tapos, sir, kung ganito, sir, na ilang square meters ang ideal na dapat paglagyan mo sa isang tub? siguro, sir, kahit siguro sa isang ganito, makakapag-ano ka ng kahit na 5x5, 4x4, Pwedeng panimula? pwedeng panimula, sir. Okay. Sa isang tub na ganito. Yan ang kaanohan yan, sir. Sa isang ganyan, sir, ang price niyan, ganun. Ang presyo nito, magkano? Ang price niyan, sir, is 80. 80 pesos 80 per lang. tub. Oo. Okay. Bakit kayo nagtataka bakit mahal? Tapos tatanong, may mga question na naman dyan. Alam mo na. Tatanong yung 80, sana bumili lang ako ng commercial feeds. Bakit mabibili lang ako ng ganyan, 80 ang liit-liit? Oo. Explain ko lang. Pag may ganito ka, pumili ka sa akin ng ganito, at napag-aralan mo, nabuhay mo, yung isang piraso nito, pwedeng maging 10 times, 1,000 times, pwedeng lifetime. At talagang mapapakinabangan mo. Galing. Sobra-sobra. Nagmo-multiply. Nagmo-multiply, sir. Katulad ng nangyari Alright. sa iyo, sir, Yun ang nangyari na sa akin, sir. sa kapitbahay mo may azola pala. Oo, sir. Binigyan ka. Binigyan ako. Ngayon, sir, na-multiply Oh, sir, mo. tapos hindi niya alam na magbo-boom ng ganun yun. Talaga. O, kumusta naman na yun Ay, sir, idol niya na ako. Tapos gano'n, sabi niya, grabe, layo ng mga narating niyang asola mo. Oo. Tapos yun nga, sir, na-cover na tayo ng GMA. Then, sir, basta marami na nakaano sa atin. Ayun, nice. No? Ito pa, no? So, basta ang sikreto mo, sir, tinatanggal mo yung tubig. Tubig, sir, moisture. moisture. Bago natin ipaship sa malalayo, tulad ng sa Cebu. Yan, sir. Sir, yung lifespan yan, sir, let's say naka-cover na yan, shipping, bago mabulok. 6 days, sir. Okay, dapat within 6 days, Nandun nakarating na sa kanila. Nakarating na sa kanila. Pagkarating, pwede na nilang... Pwede na nilang ilagay sa paglalagyan nila. Okay. Basta anything else na pwedeng may paglagyan ng tubig, pwede yung asola. Yes, sir. Sir, dumako naman tayo dito sa diskarte mo ng pag-aano, sa pag-aalaga ng mga azola mo. Dito, sir, sa mga pan mo, no, ano bang mixture mayroon dito, sir? Ang una-una, sekreto sa asola, marami kasi nag-aasola na bakit daw matagal dumami, mabilis dumami. Kasi ang asola, kailangan niya ng lupa. Okay. Pwedeng black soil or lupa sa bukid, pwede yun. At yun lang ang nagiging problema lang nito, yung sa sobrang tindi ng init ng araw. Eto kasi, sir, kaya open siya kasi nakadirect siya sa lupa. Mas mabilis dumami ang asola kapag ka nakadirect sa lupa. Okay. Pag yung mga more on asola pan na mga nabibili, medyo may katagalan yung pag-expand niya. Pero pag may lupa nga siya, sir, nabubuhay siya. Ang mixture nito sa loob, sir, lupa lang din yung mga nagiging dumi ng mga alaga natin. Anong klaseng alaga, sir? Minsan nagtatanong sila sa atin, pwede ba yung ano dyan, yung manure ng manok? So ano ikaw, sir, anong gamit mo? Sa akin, yun nga, yung mga brother natin, naka-setup yan. Kung napapansin nyo, nakahang lahat yan. Nandyan yung mga sisiw natin. Then, pag dumumi sila, Dito lang tapon. dito na ang tapon, nalalaglag, yun yung nagiging pataba ng ating asola. Ano ba, sir, yung ideal na dapat ilagay na dumi ng hayop? Ano ba yung pwede? Cow manure, Okay. goat. Okay. Kung lalagyan nyo ng mga manure at ayaw nyo may lulutang, pwede nyo siyang ilagay sa net or fish net, then ilubog nyo sa tubig. Ayun. Hindi na siya lulutang yung mga dumi at hindi mo makukuha kapag ka nag-harvest ka. Okay. Sir, isa sa mga nare-receive nating question nila at problema nila, yung ibang mga nag-aasola. Sir, dahil stagnant yung lupa, yung tubig, baka pwedeng bahayan ng kiti-kiti o ng lamok. Ikaw, sir, paano mo sinusolusyonan yun? Magandang question yun, sir. Ang asola, hindi siya nagkakaroon ng lamok. Okay. Hindi siya, ang asola, nakakainis siya ng tubig, nag-absorb siya ng ammonia, nilinis siya ng tubig. Kung sa mga palaka naman, kung magkakaroon ng palaka at di maiwasan yun, lagyan nyo lang ng catfish dito, kahit isang piraso lang.
takot na yun. Kakainin na ng hito yun. Kaya pala no mga ka-video, wait lang ha. Kasi nakita ko yung catfish kanina, may gumalaw. Oo, meron catfish yan, sir. So may catfish ka Meron dito. lahat, sir, ng asolapan ko may catfish yan. So yun ang sekreto. Yun ang sikreto, sir. Lahat yan may catfish yan. Hindi mawawala yun. Kaya malinis yan. At magpapa-overflow tayo dyan. Kanahan dyan. Ang galing. Ngayon ako personal nasagot na yung mga katanungan sa isip ko. Kasi yung iba nga nagkakaroon ng kitikiti, may mga palaka binapasukan dahil stagnant yung tubig. Sir, dito ilang catfish ang mayroon ka dyan? Malaki Meron, sir, mga 4 lang. Ganun. Ayun. At least may bantay. Oh, pantay lang, sir. Yun. Ayun, may gumagalaw. Malalaki yan, sir. Talaga. Okay. Yan, sir, yung mga duck na yan, naturuan din yan. Hindi nila kakainin yung asola ng nandyan. Pero once na nilagay mo yan sa kainan nila, Kakainin nila. kakainin nila. Ayun, yung iba. Ayan, O yan, sir, parang inaano lang nila pero hindi nila kinakain. Sir, naririnig natin, may lagastas ng tubig, parang may maliit kang fish pan dito. Oo, Ano sir, naman meron ito, tayo. sir? Tilapia yan, sir. Tilapia. Naglalaman yan, sir, ng 3.5. 3.5 na tilapia. Uy, ito, concrete pan. Complete pan, sir. Ano to, sir? Ilang days or months na itong mga alaga mo Ito, dito? sir, nasa 2 to 3 months na to. Okay, Ayun tapos, ilang ano ba yan, sir? Ilang months ba bago 5 makapag-harvest? 5 months, kagandahan na yun. Kasarapan niya na. Tumitimbang na siya ng 1 kilo. Okay. Ito, sir, ang pinapakain mo dito, Yun, sir, gawa din natin. Asola? Asola din, sir. Sa hapon, sir, yung gawa din natin na feeds na may halo na rin ingredients na para azola. medyo... Pero pwede mong pakainin ng Pwede, sir. normal lang na Oo, azola? sir, pwede. Subukan natin ang mga kabidyo. Dali mo na, yan, sir, lahat yan. Ayan, dito. Mauubos nila yan. Mauubos talaga. Alam ko guys, try natin ipakain yung azola no, dito sa mga tilapia. Kasi akala ko stricto yung pag-aalaga dito. Akala ko mga pellets lang for tilapia. Pero pwede rin palang azola. Talaga? Oo, sir, Tingnan natin ha. O guys. Uy, Kakainin. rumble na sila. Kaya pala, paglapit mo sir, lumalapit na sila. Oo, sir. Gusto nila yan. Saka yung lasa niyan, kakaiba sa mga... Oo, parang nakakain sila ng samgyupsal. Oo, sir. Kita mo, imagine, sir. Ikaw Oo. lang yung pinapakain mo, tapos kikita ka. Yeah. Okay, guys. Did you see that? The regular tilapia, no, na alam natin is kumakain ng mga pellets, which is Floating feeds. floating feeds at saka magastos. Magastos. Pero si Sir Alvin is using azola plus minsan doon sa formulated feeds niya, yun ang pinapakain niya. Sir, ang laking tipid nun ah. Ang laking tipid, sir. Sabi ko nga, sir, sa'yo, malaking pasok, maliit ang labas. Yun ang kagandahan, sir, dito sa ating farm. Guys, talaga naman, no? The power of azola. Dito tayo sa Solapan number 7 natin. 7. Ah, Okay. dito, sir. Parang latest na pan mo. Latest 7 pa natin, eh. sir. Seven. Tsaka 8. 8. Yung 8, sir, medyo malayo na talaga. Okay. May mga peking ducks din siya dito, no? So, huwag mo sabihin, azola din pinapakain mo dito. Asola, sir, pwede natin ipakain ngayon. Pakita natin na gusto talaga nila yung asola. Nice. So, pwede natin tignan yung pan doon. Ito yung property ni sir hanggang doon sa mga kahoy na yun sa dulo. Sa earth pan. Almost 7,000 7,000. na square meters, no? And meron siya nakapag-establish dito ng pang 7. Nasaan yung pang 8? Sir, yun na yun. Ayun. Ongoing pa. Ongoing pa. So, yun, parang napakanipis niya. Sir, kasi ayun. Bago-bago pa lang. Hindi, sir. Naharbisan na. Kinakain na ng mga alaga natin yun. Kumbaga, stock nila yan. Bahala na kayong kumain. Kumbaga, kung sila, kay-craving sila, kumain na lang sila dyan. Magsasamji sila Oo, doon. magsasabi sila. Dito punong-puno. So, sir, ito, punong-puno ready yan. for harvest na rin. Ready ito. for harvest na yan, sir. Bukas, harvestan mo na naman. Pwedeng yan. mamayang hapon, sir. Ganun. So, paano yun, sir? Kung yung second pan mo, nakaka 50 kilos ka na. Much more pa itong kabuuan na 8 pan mo. Nakaka 100 kilos tayo, sir, a day. 100 kilos. Then, ginagawa natin yung 50 kilos na feeds para sa mga customer natin Okay. na kumukuha. Grabe. Yung na binabanggit mo kanina, azola pa lang yun, yung 3,000 per day.
Ay, yun lang. May dito katanungan, oh sir, 3,000 sa Azola lang yun. Oo. Guys, azola pa lang yun. Di ba? Ang dami niyang alaga dito. Kung makikita niyo, may Peking duck, may turkey, pabo, di ba? May Muscovy duck, may kambing. Eventually, siguro sir, magkakaroon ka pa ng manok dito. Oh sir, ano tayo sa ostrich, et cetera sir. Ayun. Basta gusto ko hill. Ako, na-excite ako, no? Pagdating ng araw, baka maka-second visit tayo dito. Makita natin yung development. Sir, may future developments ka ba dito sa inyong farm? Oh sir, abangan nyo. Marami pang magiging bago dito sa aking farm. Unang-una, kasi ayoko na talagang magpalay. Mas masaya ako dito sa pag-aalaga ng livestock. Ayan sir, extend natin lang i-extend. Basta more azola pond, more harvest, more kita. Ano yung ano dito? Kumbaga, in 2 years, 5 years from now, may plano ka pa ba dito sa inyong farm? Dito sa 7,000 square meters na lupa ninyo? Oo sir, marami pa tayong magiging plano dito. Unang-una, gusto kong makilala talaga yung number 1 na ipinapakilala ko sa inyo, introduce ko sa inyo, yung azola. Yan yung magiging pinakamalawak dito sa aking farm dahil diyan mabubuhay lahat ng ating mga alaga. Dahil, ayun nga, sabi ko nga, more azola pond, more harvest, buhay ang alaga mo. Kumbaga, yun ang pagtutunan mo ng pansin. Sir. So malamang eventually, ikaw na yung magiging pinaka-largest, biggest producer ng azola Yes, sir. sa Pilipinas. Yun ang target natin, sir. Kung palawin man tayo. Di ba lang yung mangyari, sir? sir. Kasi nagsimula ka lang sa isang pan eh. Eh ngayon, naka-8 pan ka na. And eventually, baka pagdating ng araw, babalik tayo dito. Etong buong stretch ng lupain po ninyo, eh baka puro azola Yes, na. sir. Tulad yan, ongoing yan, sir. Yan. Isang malaki. Ayan. So guys, no, napakaganda ng kwento ni Sir Alvin na kung saan nga po ay talagang tinutukan niya ang pag-aalaga ng azola. At eventually, iniwanan niya ang kanyang dating trabaho na factory worker at nag-focus na sa pagpa-farm at nakilala niya itong azola na nagbibigay sa kanya ngayon ng kita, Yes, sir. di ba? At less gastos sa kanyang farm. Eventually, eto, magiging milyonaryo ito. Sana, sir. Ayun. Walang imposible. Ayun. So, eventually, makita natin at makabisita tayo muli dito sa kanilang farm. Sir, imbitahan mo ako ulit. Oh, sir. Walang problema doon. Anytime, pwede kang pumunta dito. Ayun. Alright, guys. Nakita natin si Sir Alvin. Parang ang saya-saya nag-harvest ng azola. So, tayo naman, first time natin mag-harvest ng azola. Using, tingnan mo, improvise yung pang-harvest. Gawa lang sa nasirang electric fan, yung cover, plus kawayan. So, like this, yan, ganyan lang. Ayan. Wala, no? Masaya. Ayan, no? Tapos ganun. Kanina, marami nang nakuha si Sir, pero parang hindi pa nauubos. Okay? Tapos may lumulutang pa doon. Parang itlog ata yun, Itlog yan, sir. Para yan sa hito. Okay. Pagkain ng hito. Laruan nila yan. Pag iuuntog nila yan doon sa mababasag, kakainin. Guys, no? Ang azola ay isa sa mga tinuturing na mga alternative na organic feeds or organic na pagkain ng ilang mga livestock na mga alaga po natin. Tulad ng Peking ducks, Muscovy, at kay Sir, nakita natin mga tilapia. Sa aquaculture na rin po yan. No? So, araw-araw, nag-harvest si Sir Alvin ng azola dito sa kanya mga azola pond. Imagine that, guys. Yung possible na pwedeng kitain at income sa pag-aalaga lamang po ng azola plus yung benefit nito sa kanyang farm na nakakalibre na at nakakabawas na sa gastusin sa pagkain sa kanyang mga alaga. Sir, no, sa ganitong negosyo ngayon, na-establish mo itong pag-aalaga ng azola, no? Paano ba makakapag-order itong mga kababayan natin para hindi naman matikman, matry nila itong ang mga inaalagaan mong azola. At the same time,
pwede rin nilang gamitin para makapagparami sa kanilang farm. Yun nga, direct message nyo ako sa aking page, Alvin Villamar lang naman, madaling i-search. Message nyo lang ako kung ilang tab or kilo yung... ito nga pala, hindi ako nagpapa-ship ng per kilo. Per tab lang tayo kasi pag per kilo, may case na masisira siya. Kasi masyado siyang crowded, siksikan. At yung moisture, mas lalo kapag around Visayas saka Mindanao. Sa mga gustong umorder, direct message nyo lang ako. Yun nga, 80 per tab, 80 per kilo for pick up. Then for shipment, ganun din. Ang kagandahan sa akin kapag sa akin kayo umorder, kailangan nyo munang ma-receive or ma-check yung Azola bago nyo i-send yung payment. Through GCash? Through GCash. Kapag hindi okay na dumating sa inyo, no payment, wala kayong babayaran kahit na piso. Tanging tiwala lamang ang pinangahawakan ko. Tiwala yung puhunan. Puhunan. Siyempre, ano na rin, sipag at tiyaga sa Sipag at tiyaga pag-aalaga. sa pag-aalaga. Dahil nandyan na, kung saan ang dumarami, at patuloy na dumarami. Sir, bilang panghuli na lang siguro, may gusto ba kayong mensahe sa ating mga kababayan na gustong sumubok, mag-alaga ng Azola at matry na mapababa yung kanilang gastusin sa kanilang farm? Masasabi ko, yun nga, una nating aralin, yung alternative foods. Ang number one, maganda talaga ang Azola. Kasi bakit Azola? Zero maintenance siya, hindi naman siya ganun ka-maintenance. Huwag na sabihin zero maintenance. Unang-una, dapat may tubig ka, yung sapat na tubig. At saka yun lang, dapat hindi siya direct sa araw. Na yun yung nagiging cause lang ng pagkamatay ng Azola, yung direct sa araw, pwede siyang mag-brown hanggat sa lumiit, mamatay. Pero ang Azola, once na naalagaan mo yan at nasundan mo na yan, talaga namang sabi ko sa'yo, yung bulsa mo, mabubusog, then masaya. Pati mga alaga. Pati mga alaga mo, sir. Importante yung bulsa. Sir, bulsa. Then yung, kapag may Azola ka, buhay yung alaga mo, sir. Ayun. Buhay yung mga alaga mo. Okay. At syempre, buhay ang bulsa. Ay, sir, ayun ang kagandahan doon. Yung ano natin, yung mga pinaghihirapan natin, nagbubunga. Yun yung pinaka-the best, sir, yung kahit maliit, pero galing sa tama at saka wala kang inaragabyado, yun yung pinaka-masarap, sir, na kita. Kahit hindi ganun kalaki. Nice. Basta galing sa tama. Alright. So napakaganda po ng kwento ni Sir Alvin at tayo po nagpapasalamat sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na mabisita itong kanilang Azola Farm. Kaya naman sa lahat ng ating mga kabidyo na may natatanging kwento, pwede po kayo magbahagi ng inyong kwento. Mag-message lamang po kayo sa ating Facebook page, A Video Stories, at huwag na rin pong kakalimutan na mag-like at share ang ating video at mag-subscribe sa ating YouTube channel, A Video Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinabago, the content creator of A Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep pricing mga kabidyo. Sir, thank you so much. Maraming salamat and bye-bye!